Iyo ang Panginoon. So ngayon po ay unang araw pagkatapos ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng unang martir, si San Esteban. At paliwanag po na ipinamanig namin mula sa mga gawa ng mga apostol, na siya ay pinuspos ng kapangyarihan. Kaya siya ay gumawa ng maraming himala. At bahagi o yung maalala ay siya ay isa sa 7 unang diakono na pinili ng mga alagad. At alam po natin ngayon yung diakono ay isang status, yung unang step sa tinatawag natin buhay clerico, Kapag ikaw ay deacon, ikaw na ay itinuturing na cleric. Hindi ka pa pare, pero itinuturing ka ng cleric. So, kami lahat bago kami naging pare ay naging deacon. Pero, noong una, sa panahon ng mga apostol, ang mga diakono ay pinili ng mga alagad o ng mga unang Kristiyano upang tugunin ang isang pangangailangan. Ano yung pangangailangan na yon? Kasi nung panahon na yon ay, of course, yung mga nananalig kay Jesus ay bahagi ho na kung saan ay dalawang mainly na lahi, Hudyo at Grego. So, mga sinatawag natin na mga tumugon sa panawagan ng ating pananampalataya. Ngayon po yung mga Hudyo ay may sistema na tungkol sa mga balo. Ang sistema nila sa mga balo, kasama na yung sa kanilang pagiging Hudyo. May system sila na yung kanilang mga balo at mga ulila ay pinangangalagaan na sambayanan. Ngayon, hindi na sila Hudyo. Sila yung mga Katoliko na. So, hindi na sila kasama doon sa sistema na yun. Kaya sinabi natin na dapat ay tugunan din ito na mga mananampalataya. Yun yung unang trabaho ng mga diakono. So, larangan mo ay tumutukoy sa larangan ng kawang-kawang. Isa, si Esteban, na napili bilang mga unang diakono. Pero yung ikalawang pagbasa, unang pagbasa na narinig natin ngayon sa araw na ito, ay nakita natin na alin, kasama natin yung kamatayan ni Esteban. Ano yung pamamaraan ng kanyang kamatayan? Kamatayan sa pamagitan ng mga pagbato, death by stoning. At kung tuusin, ito'y mismo nasaksihan ni Saulo
yung later on na magiging Pablo, San Pablo. Noon, si Pablo ay tinuturing na berdugo ng mga Kristiyano. Kaya nga narinig natin ngayon sa aklat ng mga gawa, chapter 6 na hanggang 7 natin, doon nila inialay yung kanilang balaban sa harapan ni Saulo habang kanilang binabato si Esteban. So, kaya bahagi yun na mismo si Pablo muna ay naging saksi sa pagkamatay. Well, hindi naman ipinakita rito na si Pablo ay bumatong, pero sa kaniya iniaalay yung pagbabato kay Esteban. Pero ano po yung paanyaya na ipinapayo ng buong ni Kapal? Yung ating pananampala, lalo-lalo na po, yung first 300 years ay pagkakataon na kung saan tayo ay itinuturing na pagtugon sa panawagan ng Diyos ay sa pamagitan ng pagiging martyr. Holiness is martyrdom. Yan po yung ating first 300 years. Bahagi yun. Kaya yun ay maliwanag at matinding pagsaksi sa mga salitang pinipiliwan ngayon sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon, sabi nga ngayon, hindi na uso ang martir. No? So, bagamat sa ibang bayan ay martyrdom ay bahagi yun, no? Sa mga tinuturing natin non-Christian countries. So, kahit sa ilang mga bahagi ng Indonesia, no? Na Malaysia, ay Iran, Iraq, may mga kapatid tayo dumaranas pa rin na pagiging martir, na sila ay inuusig gawa ng kanilang pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At sana po tayo ay magpasalamat tayo sapagkat walang pag-uusig sa atin. Pero tuwing huling Miyerkules ng Nobyembre, palagi natin ipinagdarasal yung mga martir natin. Ang tawag natin ay Red Wednesday. No? So, yun ay tuwing huling Miyerkules ng Nobyembre. Idinunog natin ang lahat ng mga martir natin. Pero sabi ko nga, ay ito ay mga mabibigat na hamon na dinaanan ng ating mga kapatid katulad ni Esteban. Pero ngayong panahon na ito, yung panyaya na pinahayag ni Jesus, yung manatiling tapat hanggang wakas, ay nawa ay maging bahagi ng ating pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Pero paano yun? Kinakailangan ay maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kasi sabi nga mo natin, ay hindi tayo na sa lugar na tayo ay pinag-uusig. No? Pero nawa ay sa ating panalangin, palagi natin silang kasama. Pero hindi lamang yun. Ano yung pwede natin gawin? No?
ay yung pagpapanalig ng ating pananampalataya. So ngayon ay tinatawag natin yung Paskuhan ng mga Greeks. So bahagi yun. Pero sana doon, isa ko kasi kumisan ng pagkakulangan ng ating pananampalataya ay yung tinatawag natin ongoing formation. Saan yung ating ongoing formation? Well, yung every Sunday. Ongoing formation yun eh. Hindi lang sa pagsisimba ka. Ngunit kung ikaw ay makikinig, kahit wala nang humiliya, kahit na wala nang humiliya, kaginig ka lang ng unang pagbasa. Salmo responsorial. Katulad ng salmo natin ay, ang buon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Bahagi rin ay pinahayag ni Esteban. Pwede ka makapagnilay. O di kayo, yung ibang ilaw natin ngayon sa araw na ito. Pagkakataon, yung tinatawag natin homilia o sermon, dagdag na lang yun. Bahagi ko yun ng pagkilos. Ako, pasensya na kayo, kahit ordinary day, ay ako'y nagsisermon. Well, sabi ko nga, hindi lang kahit na ilan lamang yung nakikinig. Ngunit kahit na sa aking sarili, yun ibahagi ng sarili kong pagninilay para lumalim din yung aking kaalaman at pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Pero sana yun, kasi yun ang sigurado na mayroon tayong masasabi natin ongoing formation, going to Mass on Sunday, at yung pakikinig sa mga pagbasa at pakikinig sa homilia. Pero kung tutusin, sa ibang mga simbahan, may mga ongoing formation. Ang ilang di mga organization may ongoing formation din. Kaya tutusin ay swerte na kung mayroong ongoing formation ang bawat organisasyon pagsimbahan every month. Kalimitan lang tutusin na rin once a year. So, bahagi ko yun. Kaya ako'y natutuwa sa lectures and commentators kasi ini-offer yung, well, hindi naman tuloy-tuloy. Pero at least nagkaroon ng pagkakataon yung malalim na pagninilay sa banal na kasulatan. So, pero sabi ko nga, yan yung mga pagkakataon, katulad ng limbawa ng Lenten Recollection, ng Advent Recollection, mga yearly na pagninilay ng ating pananampalataya, makadadagdag by organization or by parish. Kasi bahagi yun ng pagtugon na sabi nga natin, yun yung mga ordinaryo pagkilos natin, handa kung maging tapat hanggang wakas. So bahagi yun. Tayo kasi kumisan, ang pagkilos ng simbahan rin nakapasa sa activities. Kung may activity tayo, tulad mo ngayon, nandito kayo ngayon mga Greeks, mas marami kayo mamaya. Kasi bakit? May activity. Pero sana, makita ninyo natin, kasama rin yung formation. Kasi later on, kung ang basihan lang natin ay activity, at tapos hindi nyo may paliwanag kung bakit yung ginagawa yun. No? Yun kasi
kalimitan ang tinatanong, hindi lang yung ibang mga sekta, hindi lang yun, kulit ng mga Katoliko mismo. No? Ba't yung ginagawa yan? Ang kapag hindi nyo ma-explain, paano? No? Magpapakamatay pa kayo dyan, hindi nyo ma-explain. No? So, bahagi yun. No? Kung kayo mismo hindi nyo ma-explain, yun din ang sabi ng isang professor ko sa Christology, no? Yung hamon na yun ni Adel, we have to articulate our faith. Kinakailangan nating bigkasin yung ating pananampalataya. Kasi kung tayo mismo hindi natin mabigkas yung ating pananampalataya, how much more to die for Him? No? Kaya yun ang idulog natin sa harapan ng kung may kapal. No? Sana maging bahagi ng pagkilos na may panalangin natin sa harapan ng Panginoon at hilingin natin ang tulong ni San Esteban.